Nagsimula ang lahat ng kalbaryo ni Ara sa buhay nang magkakilala sila ni Vin sa isang komosyon. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang naldas. Isang magnanakaw ang binata. Nagkataon namang namamalengke noon si Ara. Inutusan siya ng kanyang ina habang ito naman ay nagtungo sa kanyang kaibigang nakatira sa kabilang kanto. Minsan lang siyang mapagawi sa bayan, kaya gayon na lamang ang pagsusumikap niya para mabili ang lahat ng kanyang kailangan para makauwi ng maaga. Anak, dito lang tayo magkita sa tindahan ni Aling Susan, ha? Sasaglit lang ako sa ninang mo. Sige po, ma. Para naman mapili ko din ng maayos yung mga gulay na bibilhin natin. Saka, kukuha na din pala ako ng kakanin dun sa unahan, ha? Sige, anak. Ay, pagbukod mo ako, ha? Magkita tayo kina Aling Susan mamaya. Naghiwalay ng landas ang mag-ina para magawa ang kanya-kanyang gawain. Alam ni Ara na mas mapapabili sila kesa sumama pa siya sa kanyang ina. Abala siya sa pagpili ng ampalaya, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng nakawan sa pwesto ng gulayan. Tulong! May magnanakaw! Hoy! Teka! Isang lalaking nasa 23 anyos ang mabilis na tumakbo habang hinahabol ng mga tindera. Sigawan ang mga ito habang nakikiusap na ibalik ang pera nila. Nataong sa gilid ng daanan ni Ara, dumaan ang binata. Kaya sa halip na hayaan pa itong tumakbo, ay mariin niyang hinawakan ng kanyang kamay, saka nakitakbo kasama nito. Halika! May alam ako na pwede mong pagtaguan. Naibang ka na ba? Baka mamaya pulis ka. May pulis bang kasing dungis ko? Aba, malay ko kung nagpapanggap ka lang. Halika na nga! Saglit lang. Alam mo bang magnanakaw ako? Oo, alam ko. Basta, mamaya na tayo mag-usap. Unang pagkakita ni Ara kay Vin, naging malapit na ang loob niya rito. Tila ba nakakilala ng puso niya ang binata, kaya kahit alam niyang mali ang ginagawa nito, hindi niya maiwasang konsintihin ang lalaki. Kaya naman, nang mapagtanto ni Vin na talagang bukal sa puso ang ginagawang pagtulong ni Ara sa kanya, huminto sila sa katatakbo. Nakipagtitigan sa dalaga. Pareho silang hinihingal. Nang suyuri ni Ara ng tingin ang paligid, dito na niya napagtantong wala ng tao sa lugar. Bakit ka huminto? Nagbago ang isip ko. Di na ako magnanakaw. Naisip kasi kita eh. Aba, at dumiskarte ka pa? Pinatutuhanan ni Vin ang kanyang sinabi. Ipinaliwanag pa nito sa unang pagkakataon na nakita niya ang babae. Nagkagusto na siya rito. Kinilig naman ang puso ni Ara sa narinig. Ni minsan, wala pang kahit sinong nagpakita ng interes sa kanya, kahit pa nga sa mga kakilala niya sa baryo nila. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Nagpakilala na sa binata. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Alvin. Pwede mo kong tawaging Vin. Kung okay lang sa'yo, gusto sana kitang maging kaibigan. Ako naman si Ara. Kay gandang pangalan. Kinilig muli ang dibdib ng dalaga nang makita ang matamis na ngiti ng binata. Napakagwapo nito at kahihirap tanggihan, kaya pumayag na siya kaagad. Mula noon, naging maayos nang ang kanilang pagtitinginan. Humantong pa nga ito sa pagliligawan hanggang sa tuluyan na nga silang naging magkasintahan. Dito na siya madalas mapuna na palaging umaalis ng bahay at nakikipagkita sa lalaking kawatan. Bakit ba palagi kang may lakad? Hindi ka naman dating ganyan. Tuwing araw ng Biyernes lang naman ang usapan nating aalis ka at tutungo sa palengke. Pero ngayon, may minsan ka na lang manatili sa bahay. Mama naman, masama po bang makipagkaibigan? Hindi naman. Kung babae ang kaibigan mo. Paano po kung lalaki?
Eh di kalimutan na niya kung ano at sino siya. Dahil mabubulok na kaagad ang bangka niya sa kakauyan kung saan ko tinatapon ang mga naging biktima ko. Mama naman, mabait po si Vin. Layuan mo ang lalaking yan. Siya lang ang magpapahamak sa'yo. Mama, wag naman po. Susundin mo ako o papatayin ko ang lalaking yan? Kilala mo ako, Ara. Alam mo na hindi ako nagpapatawad ng kaaway ko. Napakalupit niyo, Ma. Malupit na kung yan ang tingin mo sa akin. Pero wala akong pakialam. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Nagawa ko na nga, hindi ba? Hindi nakasagot si Ara sa tinuran ng kanyang ina, ngunit mas pinili niya din ang magrebelde. Isang araw, nakauwi naman siya sa oras na ipinagbabawal ng kanyang ina. Pasado 9:00, wala si Aling Matilda sa bahay nila. Kaya pagpasok niya sa munti nilang tahanan, saglit siyang nagpahinga sa papag. Siya namang pagpasok ng kaibigan ng kanyang mama Matilda na si Beth. Magandang gabi po, Auntie Beth. Oh, mukhang ginabi ka yata, Ara. Naku, 1 oras lang naman po ako na-late sa pag-uwi. Ay, sigurado, pagagalitan ka na naman ng mama mo. Hindi ka ba masaya sa akin, Auntie Beth? Nakakatuwa naman palang kasama si Vin. Hindi ko akalaing magiging maligaya ako ng ganito. Alam mo namang mahigpit itong pinagbabawal ng mama mo, hindi ba? Auntie naman, bawal ba talaga tayong magmahal? Hindi naman. Pero mas dapat nating ukol ang ating pansin sa mga kalahi natin na nararapat nating gawing katuwang sa ating buhay. Hindi kung sino-sino lang. Auntie, hindi basta kung sino-sino lang si Vin. Alam ko, isa siyang magnanakaw. Mortal na kaaway nga siya ng mga aswang, hindi ba? Dahil isa siyang magnanakaw, hindi na pwede. Alam mo kung anong tinutukoy ko, Ara. Alam mong hindi natin siya kalahi. Bata pa lamang si Ara, namulat na siya sa katotohanan na ang kanilang lahi ay hindi katulad ng mga simpleng tao. Sila ay may dugong aswang. Lamang ayaw isakripisyo ng kanyang ina ang buhay niya, kaya mas pinili nitong suluhin ang kapangyarihang taglay ng isang bertod. Gusto ni Aling Matilda na manatili lamang tao si Ara habang ito ay nabubuhay. Auntie, alam ko yun. At sa totoo lang, nahihirapan din ako sa sitwasyon. Mas mabuti pa, habang maagay, iwasan mo na si Vin. Wala siyang maidudulot sa buhay mo. Habang abala sila sa pag-uusap, isang nilalang ang nakaabang sa labas. Kita sa mapupula nitong mga mata ang matinding galit at pagnanais na makapanakit. Tumalilis siya papunta sa tahanang kinaroroonan ni Ara at sa bubong na malagi nakasilip sa ibaba. May nararamdaman ako. Itigil na natin ang pag-uusap na ito. Kailangan natin yung pag-usapan, Auntie. Hindi ako basta papayag na ilayo yung dalawa sa Vin. Sa isang iglap, nawasak ang bubong na yari sa kugon at lumundag mula sa ibabaw ang isang nakasisindak na nilalang. Mapupula ang mga mata, nanlilisik ang kanyang mga tingin na paatrasin na Beth at Ara. Parehong kinababakasan ng takot ang mga muka, ngunit wala namang magawa dahil sa nakitang mabalasik na anyo ng nilalang. Ilang 2 hakbang lang ang ginawa ng nilalang at marahas niyang sinakal si Ara. Napasigaw naman si Beth. Mama Matilda! Si Matilda ang kasalukuyang may sakal kay Ara. Humahango siya sa kanyang anyo na aswang. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang nakatitig sa kanyang anak. Anong sinabi mo? Nakikipaglapit ka sa mga magnanakaw? Sinabihan ko na siya, Pinuno. Pero masyadong matigas ang kanyang ulo. Hindi mo kami pwedeng paglayuin nang dahil lang sa mga magnanakaw ang nakapatay noon kay tatay. Ma,
Hindi kasalanan ni Vin ang kasalanan ng iba. Tumahimik ka! Ilang beses na kitang pinagsabihan, pero sadyang tigas talaga ng ulo mo! Mama, pakiusap. Nasasaktan na ako. Papatayin ko ang lalaking yan! Mawag! Nagmamahalan kami! Pesting pagmamahalan yan! Sinisira ang buhay natin! Dahil sa galit ni Aling Matilda, ay binalya niya si Ara sa dingding. Napaigik naman ang kanyang anak sa sakit. Kaagad naman siyang hinawakan ni Beth. Tama na yan, Pinuno! Baka mapatay mo pang anak mo! Kumalma namang kaagad ang ginang. Unti-unti na ding nagbabago ang kanyang anyo, pabalik sa pagiging tao. Nagulat si Ara nang makitang sa kabila ng puot at galit na ipinakita nito sa kanya, ay hilam sa luha ang mga mata ni Matilda. Tila ba hindi nagustuhan ang sinabi ng kanyang anak. Hiwalayan mo ang lalaking yan! Tapos ang usapan! Umiyak nang umiyak si Ara pagkatapos ng kumprontasyon na yun. Walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya maliban sa kanyang ina. Pero ngayon, tila ba kalaban na ang tingin nito sa kanya kahit alam niya magkakalaban silang mag-ina. Sinunod pa din niya ang udyok ng kanyang damdamin. Hindi sila mga normal na tao. Ang sakit. Hindi ko matanggap na hantong sa ganito ang pagmamahalan namin ni Finn. Musmus pa lamang siya ay alam niya na mga aswang sila na bungo. Ang mga nasasabing klase ng sinaunang aswang ay nagmula sa Bicol. Madalas silang mapagkakamalang tao dahil bibihira lamang silang kumakain ng karne nito. Yun ay ang panahong gusto lamang nila. Sila ang mga dating mangkukulam na piniling palawigin pa ang kanilang kakayahan, maging mas malakas. Kaya sila nagdesisyon na pumasok sa pagiging aswang. Gayunpaman, may kakayahan silang lumikha ng apoy gamit ang lihim na karunungan. Patawad, Ma. Kung sa pagkakataong ito, susuwayin kita. Hirap man sa buhay, pinili na din ni Ara na pakasalan ang kasintahan niyang si Vin. Alam naman niyang kagagalitan siya ng ina sa kanyang naging desisyon, pero mas pinili niyang sundin ang utos ng kanyang puso. Mas mahal niya si Vin. Nang araw na yun, binalak niyang kumbinsihin si Aling Matilda. Balak niyang kausapin ang ina na tanggapin sa buhay nila si Vin, ngunit hindi niya inaasahan ang magiging reaksyon nito sa kanyang pakiusap. Ma, hayaan niyo na po ako. Hindi ko kayang mawalay kay Vin. Mahal na mahal ko po siya. Mahal? Bakit? Nakakain ba ang pagmamahal? Alam mong mahihirapan ka lang sa kanya, anak. Kilala ko ang mga uri niya. Buo na po ang desisyon ko, Ma. Sasama na ako kay Vin. Nagmamahalan kaming dalawa. Wala na kayong magagawa. Alam niyo na kasal na kami sa isa't isa. Nagsumpaan na kami sa mata ng Panginoon. Hindi na kami maghihiwalay. Hindi ko alam kung anong klaseng gayuma ang pinakain sa iyo ng lalaking yan. At haling na haling ka sa kanya. At nagpakasal pa talaga kayo nang walang pahintulot mula sa akin? Pakiusap, Ma. Hayaan mo na kami. Gusto na naming bumuo ng sarili naming pamilya. Gusto namin ng tahimik na buhay. Bakit, anak? Hindi ba tahimik ang buhay mo dito sa lugar na ito? Hindi ba? At mas ligtas ka dito dahil narito kaming lahat ng mga kalahi mo. Walang sino man na makapananakit sa'yo. Gustong-gusto ni Ara na pakinggan ang kanyang ina, pero mas nananaig ang pagmamahal niya kay Vin. Hindi niya kayang iwanan ang lalaki, lalo pa ngayong buntis na siya. Magkakaanak na sila, kaya nahihirapan man, kailangan niyang magdesisyon.
Kailangan niyang buuin ang kanyang loob. Balang araw, maiintindihan siya ng nanay niya. Ginagawa niya ito hindi para sa sarili niya, kundi para sa lahat dahil gusto niyang mabuhay ng tahimik at malayo sa gulo. Ma, hindi niyo naman kailangan magkanya-kanya ni Vin. Pwede ka namang sumama sa akin. Pwede naman na kami mag-alaga sa'yo. Iwanan na natin ang nakaraang buhay natin, Ma. Ha? Hirap na nga siyang pakainin ka, makikisali pa ba ako? Tigilan mo na nga ako sa pantasya mo. Sa paghahanap ng isang magiting na prinsipe. Ay naku, Ara! Gumising ka nga sa katotohanan! Ano bang pinupuntirya mo, Ma? Hindi siya prinsipe. Ma, hindi ko naman kailangan yun sa buhay ko. Ang gusto ko lang ay ang magmahal at maranasang mahalin din. Kahit kailan, hindi ko matatanggap ang lalaking yan sa ating pamilya. Hindi natin siya kauri. Humagulhol si Ara. Marahil, mahirap na ngang kumbinsihin ang kanyang ina na sumama sa kanila ng kanyang asawa. Marumi na ang tingin nito sa lalaki. Mas lalong mahirap nga itong kumbinsihin na tanggapin sa kanilang pamilya si Vin. Wala na akong magagawa. Kung talagang yan ang nais niyong maging desisyon, Ma. Ito ang unang pagkakataong maghihiwalay tayo. Hindi ko inaasahan ito. Kilala mo ako. Nakasuporta ako sa lahat ng kinakaharap mo sa buhay. Ngunit unawain mo ako. Manganganib ang lipi natin kapag iniwan ko sila para sa isang dayo. Nalulungkot din naman si Aling Matilda sa kinahinat na ng relasyon nila ng kanyang anak. Ngunit ayaw niya itong pagbigyan. Hindi niya dapat kinukonsinti ang pagmamahal nito sa isang kriminal. Minsan na nitong nasaksihan ang kawalang hiyaan ni Vin at isinusumpa niya ang mga katulad nito. Aalis na po ako, Ma. Mag-iingat ka po rito. Mahal na mahal po kita. Hindi na tinugo ni Aling Matilda si Ara. Tinalikuran niya ito. Gaano man siya nasaktan, kailangan niyang tiisin ang kanyang anak. Alam niyang kailanman ay hindi magbabago ang masamang kutob niya sa lalaking pinili ng kanyang nag-iisang prinsesa. Samantala, yuko ang ulong lumabas ni Ara sa kanilang bahay. Malungkot na nilibot niya ng tingin ang kapaligiran hanggang sumantong ang kanyang paningin sa isang duyan na nasa tapat ng munting tahanan nila. Biglang naalala ni Ara ang mga sandaling hiniheli siya ng kanyang ina kahit pamalaki na siya. Si Aling Matilda ang naging takbuhan niya sa lahat ng bagay. Ang kanyang pinakamamahal na inay ngayon ay kailangan niya ng talikuran. Isang masuyong haplo sa likod ang naramdaman niya. Vin, mahal, kanina ka pa ba dyan? Humarap si Ara sa kanyang asawa at hindi na nag-abalang punasan ang papatuloy niya ng luha. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi ba naging maganda ang pag-uusap ninyo ni Aling Matilda? Mahal, pasensya ka na. Hindi kita napansin. Kanina ka pa ba riyan? Tumango na lamang si Vin at sinabing narinig niya ang lahat ng pinag-usapan nila ng nanay niya. Napapahiyang ginagap ni Ara ang mga kamay ng asawa. Pasensya ka na, mahal. Narinig mo patuloy ang naging pagtatalo namin. Nalaman mo patuloy kung ano ang kinamumuhian ng aking ina. Yaan mo na, mahal. Naiintindihan ko naman ang mama mo. Alam naman natin kung ano talaga ang hanap buhay ko. Pero hayaan mo. Sisikapin ko magbago para sa'yo. Nagyakapan silang dalawa. Alam ni Ara na nasaktan ang kanyang asawa sa narinig nito. Kaya kailangan niyang pagaanin ang nararamdaman ng lalaki. Dahil tumanggi ang kanyang nanay Matilda na sumama sa kanya, wala nang nagawa si Ara
kundi iwanan ang kanyang sariling ina. Marahil bahagi na rin ng kanyang buhay mag-asawa. Kahit alam niyang mahirap, kailangan niyang ayusin ang lahat para lang makapagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Nang yayain siyang umalis ng kanyang mister, nagpatianod na lamang si Ara. Hinayaan si Vin na dalhin siya sa lugar na malayo sa kanyang ina at ang lahat ng alaala tungkol rito. Napadpad sila sa isang malayong lungsod. Dito nila napagpasyahang magsimula ng panibagong buhay. Nakakuha si Vin ng isang murang silid sa kakilala nitong byuda na si Aling Lorna. Oy, Vin, siguraduhin mo na hindi ka papalya sa pagbabayad ng buwanang upa, ha? Alam mo na ang patakaran ko. Kapag nakapalya ka ng isang beses, palalayasin ko na agad kayo sa tinitirhan nyo. Ito naman si Aling Lorna. Masyado naman kayong istrikta. Magbabayad naman ho talaga ako. Abay, kailangan ko talagang gawin yan. Sa hirap ng buhay ngayon, wala nang lugar ang bahay ko para sa mga taong pas lang ng pas sa mga bayarin. Kailangan ko rin ng pera. Kaagad na silang tinalikuran ng ginang pagkatapos. Nahihiyang ngumiti si Ara sa kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na mahirapan sila sa pagkumbinsi kay Aling Lorna na parentahin sila sa kwarto ng bahay nito. Paano'y gusto ng ginang ay pera kaagad, kaya kahit paano, nahihirapan sila sa mga gastusin. Kaunti lang naman ang dala nilang pera at yun ay mula sa kaunting ipon ni Ara galing sa pagtitinda noon ng mani. Mahal, pasensya ka na. Ganyan talaga si Aling Lorna. Medyo maingay pero mabait naman yun. Naku, huwag mo na akong alalahanin. Naiintindihan ko naman siya. Saka hindi naman natin siya masisisi. Baka may ibang nauna na sa atin dito sa pagrenta, tapos pumalya. Kapag naayos na natin ang lahat, magtatrabaho na ako. Sisimulan nating ayusin ang buhay natin. Bubuo tayo ng sariling pamilya. Kahit paano'y napangiti si Ara. Alam niyang kahit paano, makararaos din naman sila sa kahirapan. Nakikita niya ang pagnanais ni Vin na magbagong buhay. Hindi lingid sa kanya ang dati nitong trabaho nang magkakilala sila. Isang tulisan, magnanakaw, mamamatay tao. Yan ang lalaking kinamumuhian ng kanyang ina na siyang pinakamamahal naman niya. Natitiyak ni Ara na magagawa nila ang lahat basta magkasama. Siya naman ay may planong maghanap din ng maliit na mapagkakakitaan para makatulong sa asawa. Mabuti na lang, natanggap din siya kaagad bilang labandera sa kakilala ni Aling Lorna. Isang mayamang inchik na may pangalang Dana. Magpakabait ka dyan sa anak ng kumari ko. Abay galante yan kapag nasiyahan sa trabaho mo. Maraming salamat po, Aling Lorna. Malaking bagay po ito para sa amin. Ay nako, kailangan kong gawin ito dahil malaki ang utang ninyo sa akin. Baka mapalayas ko kayo nang wala sa oras, ha? Naku, hindi naman po ako kagaya ng sinasabi ng iba. Responsable po kami at may paninindigan. Kasing edad ni Ara ang among si Dana. Pero sa unang pagkakataong nagkakilala silang dalawa, aminado siya na medyo nahirapan siya sa nasabi ng amo. Isa itong modelo at medyo maarte pagdating sa mga damit nito. Mahigpit kumbaga at mataray. Kaya naman, ingat na ingat si Ara na pumalpak ang trabaho. Nais niyang maging maayos ang una niyang pagsisilbi para naman hindi magsisi ang babae sa pagkuha nito sa kanya. Inihatid na siya ni Aling Lorna sa lugar kung saan naruroon ang tahanan ni Dana. Kinakabahan po ako, Aling Lorna. Ay, huwag kang kabahan, iha. Hindi naman nangangagat si Dana. Alam naman natin ng mga amo ay pinanghingilagan talaga yan.
Kaagad silang hinarap ni Dana nang makarating sila sa tahanan nito. Kagaya na nga ng inaasahan ni Ara, medyo mataray si Dana. Isang babaeng may katangkaran at balingkinitan ang katawan. Hindi marunong umiti, palagi pang nakatikwas ang labi. Ay, paano yan, Dana? May komisyon ako sa pagrereto ng katulong sa'yo. Ikaw pa ba kakalimutan ko, Mother? O heto, 500. Oy, o siya. Ara, may iwan ka na dito ha. Umayos ka. Sige po. Nang makaalis na si Aling Lorna, humarap naman sa kanya si Dana. Taas ang kilay nitong humarap sa kanya. Napatikim tuloy si Ara para mabawasan kahit paano ang tensyon na nagsisimula ng umusbong sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang kahinatnan ng kanyang desisyon na mangamuhan, pero umaasa siya na magiging maayos ang lahat. Malaki ang entrance fee na ibibigay ko sa iyo. Pero siguraduhin mo lang na maganda ang kalalabasan ng mga pinalalaphan kong damit sa iyo, ha? Kapag nakamali ka, papayalan mo ang mga nasira mo at baka kulangin pa ito ng buhay mo. Masusunod po, ma'am. Nilapitan kaagad ng kusinera ni Ma'am Dara si Ara. Siya si Tina. Hindi rin naglalayo ang edad nila. Lamang medyo nauuna sa kanya si Tina sa pagsisilbi sa pamilya ni Dana. Naabutan nito ang mga magulang ni Dana na siyang mababait, ngunit wala sa bansa sa kasalukuyan dahil may inasikasong negosyo sa abroad. Pagpasensyahan mo na si Ma'am, Ara, ha? Ganyan lang talaga siya. Nakakatakot makipag-usap sa kanyang mga kasambahay. Parang araw-araw may krimen. Ganyan ba talaga siya? Oo. Dati nga, may kinalbong katulong yun eh. Naku, kung wala lang sana akong utong dito, malamang matagal na akong lumaya sa pamamahay nito. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Tina? Oo, Ara. Nagtataka nga ako kung bakit ka pinapasok ni Aling Lorna dito. Eh, alam naman yung malditang amo natin. Ako na nga lang ang nagtitiis sa kanya. Kakayanin ko naman siguro ang maglaba, hindi ba? Sa bagay, iwasan mo na lang na mapang-abot kayo ng amo natin. Lalo na ngayon, alam mo na, may pagka-brilda talaga yan. Maraming salamat, Tina. Tatandaan kong lahat ng sinabi mo. Sige. Tinandaan nga ni Ara ang lahat ng mga bagay na kailangan niyang gawin para makaiwas sa marahas at mabibigat na kamay ng mapanakit niyang amo. Naging maayos ang kanyang trabaho. Nagawa niya naman ito nang naaayon sa instruksyon nito. Lamang may mga pagkakataon talaga na kahit gaano niya kagustong maging maayos ang lahat, kusang pumapalpak ang kanyang ginagawa, lalo na kapag umaatake ang kamalditahan ng amo niya. Nang araw na namamalansa siya, bigla siyang inutusan ng amo niya. Ala, tubig ka! Ma'am, naku po, nagpa-plancha po kasi ako. Umaangal ka? Sino pa amo mo dito? Ma'am, hindi po ba ang trabaho ko yung mga damit mo lang? Laba at plancha, tsaka ligpit lang po. At mas magaling ka pa talaga sa amo mo? Gusto mo ba matanggal ka sa trabaho? Hindi naman po sa ganon. Pero kapag iniwan ko ang ginagawa ko, alam kong... Ang dami mo pa, Satsat! Ikuha mo nga ako tubig! Opo, ma'am. Nagmamandali si Ara sa pagkuha ng tubig sa kusina. Napansin siya kaagad ni Tina. Gulat na gulat ito sa ginagawa niya. Bakit ka kumukuha ng tubig? Nagpa-plancha ka, di ba? Inutusan kasi ako ni ma'am. Ay, naku. At naniwala ka naman kaagad. Oo naman. Amo natin siya, hindi ba? Kahit na. Eh, paano kapag nasunog ang pinaplantsa mo? Binunot ko naman ang plug ng plancha. O sige na nga. Basta yung trabaho mo, ha? At iwasan mo si Ma'am Dana. May saltik yan. Oo. Maraming salamat, Tina.
Nagmamadali sa pagbalik sa kinaroroonan ng kanyang amo si Ara. May halong pagmamadali ang kanyang mga hakbang. Ilang sandali lang, nagtaka siya nang muli siyang tawagin ng kanyang amo. Ala, ilipat mo ang pinaplansya mo dito para makita ko ang trabaho mo. Opo, ma'am. Nagkukumahog naman sa paglipat ang kanyang ginagawa si Ara sa salas para makita ng kanyang amo ang kanyang ginagawa. Kabaliktaran ang sinasabi ni Tina. Naisip niyang magiging malapit sa kanyang amo sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng inuutos nito. Kaya niya nilipat ang kanyang pinaplansya. Bago man niya maisaksak uli ang plug ng plansya, narinig naman niya ang pangangalngal ng amo niya. Ala, ikuha mo ako juice. Pero ma'am, kailangan ko pong tapusin ang mga plansyahin ko. Umaangal ka? Hindi naman po, ma'am. Bilisan mo! Opo. Muling nagmamadaling kumuha ng juice si Ara sa kusina. Mabilis niya itong natimpla at kalaunan dinala sa kanyang amo. Ngunit may kakaibang balak si Dana nang tuluyan na siyang makalapit pabalik sa sala. Bago pa man ito matanggap ang juice na hinihingi, sigurado si Ara na pinatid siya ni Dana. Kaya naman papatumba na siya. Kita niya ang pagtilapo ng juice papunta sa dabit ng kanyang pinaplansya. Hindi inaasahan ni Dana na sa damit ito tatalsik. Kaya nang makita niyang nagkakulay orange ang kanyang mamahaling damit, nanlilisik ang mga mata nitong napatingin sa kanya. Anong ginawa mo? Ma'am, pinatid niyo po ako. At ako ba pinabibitang mo may problema? Kasalanan ko ba kung tanga ka? Tumayo si Dana at hinablot ang damit na dapat ay isusuot niya sa isang event mamayang gabi. Wala na. Nasira na ang kagandahan nito dahil sa mantsa na mula sa juice. Ma'am, maawa ka po. Wala po akong kasalanan, ma'am. Walang hiya ka! Tanga-tanga ka pa mo sinisisi mo? Walang hiya ka! Napaatungan lang iyak si Ara nang mara siyang sinabunutan ng kanyang amo. Maski si Tina ay gulat na gulat, hindi man lang niya nagawang ipagtanggol. Halos igudgod na siya ni Dana sa sementadong sahig, dahilan para magkapasa siya sa mukha. Mama, awa ka po. Hindi ko po talaga kasalanan. Alam niyo yan. Napaigik si Ara nang tumama uli ang kanyang ulo sa semento matapos iuntog ng galit na amo. Saglit siyang nahilo nang makitang may dugo ang kanyang noo. Pagkatapos ay tuluyan na siyang nataranta. Ma'am, tama na po. May dugo na po, ma'am. May sugit na po ako. Ma'am, wag po. Nakita ni Tina ang buong pangyayari, kaya dito na siya sumingit at pinigilan ang kanyang amo sa pagmamaltrato nito. Diyos ko, ma'am! Ma'am, tama na po yan! Huwag niyo na pong saktan si Ara! Ma'am, buntis si Ara! Nakiawat na siya sa pananakit ni Dana sa kawawang si Ara, kaya naman napuno na ang kanyang amo. Sabay niyang itinulak ang dalawa na magkasunod namang napangudngod sa sahig. Aba! Nagkapihan ang mga patay gutom! Sige! Magmula ngayon, tanggal na kayo sa trabaho! Matatapang kayo, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan kaya ang yabang nyo dahil wala kayong makain! Tama na! Sumusobra ka na! Wala kang awa sa mga katulong mo! Kahit kasalanan mo, pinaparatang mo sa iba! Tama na ho! Kahit katulong kami, may karapatan kaming mabuhay! Aba! Sumasagot ka pa! Nanggagalaiting sinampal ni Dana sa magkabilang pisngi si Tina. Kita sa kanyang mukha ang labis na panggigigil sa ginagawang pagkakampiyan ng dalawang muchacha. Dati ay nasanay na siya na hindi sumasagot kapag nagwawala ang kanyang amo. Kaya gayon na lamang ang panggagalaitin ni Dana
sa labis na galit. Wala hiya ka? Pagkatapos kita palamunin dito sa bahay ko, malandi ka, iyan ang igaganti mo sa akin? Dahil sumusobra ka na! Kasing bulok ng pagmumukha mo yung ugali mo! Akala mo ba talaga magmamakaawa kami para sa trabaho ito? Gigil na hinablot ni Tina ang damit na nakasalansan sa laundry basket at ipinasak sa bibig ni Dana ang iba na ikinabigla naman ng babae. Ang ilan namang nahulog na damit ay nabasa sa nasayang na juice mula sa basong dala ni Ara kanina. Hayan! Isaksak mo sa baga mo! Hindi kami natatakot na tanggalin mo sa trabaho! Sa totoo lang, matagal na ako nagtitimpi sa'yo! Maldita ka! Mabait ang mga magulang mo pero walang kasing peste ang ugali mo! Sa pagkakataong ito, napasigaw si Dana nang susuguri na siya ni Tina. Galit na galit ang babae at halos hirap ng mapakalma. Marahil dahil sa sobrang galit na kinikimkim niya ng mahabang panahon. Nagmamakaawa namang tinawag siya ni Ara. Tina, maawa ka. Tama na. Umalis na tayo. Walang hiya ka! Bitiwan mo ako! Malandi ka! Porque mayaman ka, akala mo kaya mo nang saktan ang lahat! Babasagin ko muna ang mga mata mo! Hayop ka! Kailangan makita ng mga tao ang tunay mong pag-uugali! Para katakutan kanila! Masahol ka pa sa isang aswang! Tila bumbang sumabog sa pandinig ni Ara ang sinabing yun ni Tina. Aswang. Isang simpleng salita, wala namang kahit anong kahulugan para sa iba. Pero sanlaksang kinabot ang hatid nito sa pagkatao niya. Ang aswang na sumisimbolo sa tunay na dugong na nananalaytay sa kanyang ugat. At tila malakas pa sa tubig ang naging pag-agos ng alaala sa kanyang isipan na ikinatuwa niya. Ni hindi niya na napigilan pa ang mas nanggagalaidip ang anyo ni Tina habang iginaganti siya sa pagmamalupit ng kanyang amo. Ilang sandali pa'y sinubukan niya nang abutin ang kaibigan matapos sabihin nito na tama na. Nahihilong bumagsak siya sa sahig. Nakita naman kaagad ito ni Tina. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito! Kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko, ipakukulam kita! Kitang-kita sa mukha ni Dana ang takot matapos manggitin ang salitang kulam. Kahit nabugbog na siya ng sariling katulong, napakalaking insulto iyon sa kanyang buong pagkatao. Nakitulong siya sa pag-alalay ni Tina kay Ara para madala sa ospital ang babae. Tuluyan na ngang umalis sa puder ng kanilang may saltik na amo ang dalawa, ngunit talagang sinigurado ni Tina na mababayaran sila sa kanilang huling sweldo at sa damage na nagawa sa kanila ng malditang amo. Humahamos naman dumating si Vince sa ospital para malaman kung ano ang totoong nangyari sa kanyang asawa. Mahal, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong nangyari? Ang baby natin, kumusta? Wala, mahal. Ayos lang ako. Ayos lang kami ni baby. Huwag mo akong intindihin. Napahila mo si Vin sa kanyang mukha. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng tensyon dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Kasalanan ko to eh. Hindi sana kita hinayaan magtrabaho. Hindi sana kita hinayaan masaktan ng hayop mong amo. Ang anak natin, baka napahamak siya. Lahat na lang ng klaseng pagmamaltrato, ginawa ng babaeng yun. Kailangan siyang magbayad. Anong gagawin ninyo? Mananagot siya sa kasalanan niya sa'yo. Ako man itutulong. Dito ka lang. Tina, pakibantayin mo lang ang asawa ko. Kailangan niya ng aalalay sa kanya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Halos maglupasay si Ara sa pagmamakaawa sa kanyang mister na huwag nang umalis.
Kilala niya ang lalaki. Lahat ng sinasabi nito ay talagang ginagawa ni Vin. Ayaw niyang bumalik ang asawa niya sa dating itong ginagawa. Ayaw niyang masira naman ang buhay nila. Gusto nilang mabago para sa kanilang pamilya. Tina, pigilan mo si Vin. Hindi ko kayang makitang nasa alanganing sitwasyon siya. Pakiusap! Pasensya na, Ara. Hindi ko siya mapipigilan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi gagawa si V ng ikakapahamak niya o kahit sinong taong nasa paligid niya. Wala na siyang nagawa nang sapilitan na siyang pinagpahinga ni Tina. Ayon sa kaibigan, gigisingin na lang daw siya nito kapag dumating na si Vin. Kahit pahirap na hirap siyang makatulog, isang buong gabing hindi nakauwi si Vin sa kanya. Kaya gayon na lamang ang labis na takot niya. Paano kung may masamang nangyari rito? Paano kung sa halip na mabigyan lang ng hustisya ang nangyari sa kanya ay nagkasala pa ito? Hindi niya mapatatawad ang kanyang sarili kapag nalagay ang buhay ng lalaki sa alanganin. Nang magising siya kinaumagahan, napahugulhol na lamang siya nang makita ang isang karumal-dumal na krimeng nangyari mismo sa tahanan ni Dana kinagabihan. Diyos ko, Ara! Grabe palang sinapit ni Dana kagabi. Gutay-gutay ang kanyang katawan. Parang hindi kagagawa ng tao ang kahayop ang pagpatay sa kanya. Diyos ko! Paano na lang si Vin? Bakit siya pumatay? Bakit? Nataon namang humagulhol siya sa bumukas ang pinto ng ospital at pumasok si Vin. Tulala ang lalaki, nanlalalim ang mga mata. Tila ba hindi makatulog. Kahit nahihirapan si Ara, nagpumilis siya sa pagbangon. Nagpaalam naman sandali si Tina na bibili ng maiinom. Anong ginawa mo, Vin? Anong ginawa mo? Gimbal na napatingin sa kanya si Vin. Umiling ito at napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. Tumanggi pa ang lalaki at sinabing wala siyang ginawa, na inosente siya at hindi na isagawa ang dapat sana'y plano niya. Makinig ka, mahal. Wala akong ginawa. Hindi ko pa nga napapasok ang bahay ni Dana. Nakarinig na ako ng malakas na sigaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ako nakapapasok sa bahay ni Dana. Naabutan ko na siyang duguan. May nauna sa akin pagpasok ko doon. Nakatatakot siya, mahal. Hindi ko siya kayang harapin. Hindi kita maintindihan. Hindi nga kasi akong pumatay sa kanya. Isang aswang ang pumatay kay Dana. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Kitang-kita ko kung paano siya tinanggalan ng lamang loob ng aswang na yon, na animoy gigil na gigil sa galit sa kanya. Biglang napahagulhol si Ara. Nagkamali siya ng paghusga sa kanyang asawa. Alam niya na ngayon na tuluyan na nga itong nagbago dahil kahit pananakit ng kapwa ay iniiwasan na nitong gawin. Gayunpaman, may isa siyang nalalamang tao na posibleng may gawa ng kasuklam-suklam na pagpatay nito. Ang kanyang nanay Matelda. Magsasalita pa sana si Vin nang bigla namang sumingid ang kadarating lang na si Tina. Ara, Vin, kailangan na nating umalis. Ano? Bakit? Kahit hindi pinatay ni Vin si Dana, siya pa din ang pangunahing suspect. May nakakita sa kanya na palakad-lakad sa compound at nakita rin tuliro pagkatapos ng krimen. Bakit hindi ako magiging tolero? Nilapan ng aswang si Dana! Anong gagawin natin? Bilis! Kabisado ko ang ospital na to. Itatakas ko kayo. Natatakot ako, Tina. Huwag kang matakot, Ara. Marahil nga walang kasalanan si Vin. Pero kailangan niyo muna magtago. Uni kaihan ni na Mysterious si Dana.
Kahit na mababait silang tao, masyado silang nabulag sa nangyari ngayon sa kanilang anak. At alam kong gagawa sila ng paraan para gumanti. Diyos ko, bakit ba kasi nangyayari sa amin to? Sige na, sa fire exit na tayo dumaan. Huwag kayong mag-alala, nagawan ko na ng lahat ng paraan. Makakalayo tayo dito. Walang nagawa ang mag-asawa, kundi ang magpatianod sa sinabi ni Tina. Kagaya nga ng instruksyon nito, sa fire exit sila dumaan para makaiwas sa mga nakapasok na pulis sa ospital at maging sa ibang staff na nakikipagtulungan para hanapin sila. Sa isang iglap, ang pinapangarap na buhay ni Ara ay hindi niya na makakamit pa. Puno na ng kaguluhan ang kanilang pinagdadaanan. Nang makalabas nga sila ng ospital, napangangasagulan si Ara nang makitang may sasakyan ng nakaabang sa kanila. Bilis! Sumakay na tayo! Teka lang. Mama, Para mapadali ang kanilang pagtakas, kaagad na binuhat ni Vin ang kanyang asawa para makapasok sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi nila inaasahan may makikita silang tao na hindi nila inaasahang makakaharap pa. Ang mama ni Ara, si Aling Matilda. Kumusta ka, anak ko? anong ginagawa niya rito? Tumawa si Aling Matilda. Aliw na pinagbasdan silang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng matinding takot si Ara sa kanyang ina. Kakaiba nung maayos pa ang trato nila sa isa't isa. Hindi ka ba masaya na nakita mo ako, anak? Kumibot-kibot ang labi ni Ara. Nagsimula ng sumungaw ang luwas sa mga mata. Ang kanyang labi ay nanginginig dahil sa labis na pagpigil ng emosyon. Sobra-sobra siyang nasaktan sa mga nangyari. Bakit mo ba ito ginagawa, Ma? Sinasaktan mo ko. Hindi mo man lang ako inabisuhan na aatake ka pala. Alam mo bang si Vin ang pinapahamak mo sa ginagawa mong ito? Ayaw mo nun? Mapipilitan kang umuwi sa atin. Bakit kailangan mong idamay ang asawa ko? Mamanugang mo siya! Manugang mo si Vin! Bakit kailangan mong gawing miserable ang buhay namin? Walang magandang patutunguhan ang usapang ito. Kailangan na natin itong itigil. Kaya kung ako sa'yo, kailangan mong manahimik. At baka mainis ako ay iwanan natin ang asawa mo sa gitna ng kalsada. O di kaya, ay ipahuli ko siya sa pulis. Tutal siya naman ang suspect sa pagkamatay sa dati mong amo. Hindi ko akalain. Kaya mong gumaya sa mga taong may halangang kaluluwa, Ma. Hindi ko akalaing magagawa mo ang mga bagay na to sa akin. Anak mo ko. Pero parang hindi kong itrato mo. Siguro nga, hindi mo ako maiintindihan. Pero balang araw, malalaman mong lahat ng ginagawa ko ay para lang din sa ikabubuti mo. Hindi na sinagot pa ni Ara ang kanyang ina. Sobrang nanghihina pa siya sa sinapit niya sa kamay ng kanyang dating amo. Kaya alam niyang kailangan niyang magpahinga. Kung siya lang ang masusunod, hindi niya nababalakin pang sumama sa ina pa uwi. Maghahanap na lamang siya ng ibang mapupuntahan. Pero aminado siya na natatakot siya sa maaring kahinatnan ng kanyang asawa. Sa oras na may makakita nito sa daan. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko akalaing makakasama natin si Mama dito sa sasakyan. Mahal, huwag mo nang pagsabihin ng gano'n ang iyong ina. Tama naman siya na ginawa niya ang makabubuti sa'yo. Isa pa, nahiya ako dahil hindi man lang kita na ipagtanggol mula sa mga humabol sa atin. Lumalabas na ako palang kailangan nila. Pagdating natin sa probinsya, paghanap kagad tayo na matitirhan. Sa bahay kayo titira, tapos ang usapan. Sabay na nagkatinginan sina Ara at Vin. Batid nilang sa tono ng boses nito, literal na wala na silang magagawa dahil kailangan nila itong sundin.
Ilang oras pa ang tinagal nila sa daan hanggang sa makarating na sila sa mismong baryo nila. Sa bungad pa lamang ay naghihintay na ang mga taong kakilala ni Ara. Ang mga taong alam niyang mabubuti, subalit pagsapit ng gabi ay nagiging mga aswang. Napalunok siya nang makita ang interesanteng mga mukha ng kanyang kalahi habang nakatingin sa asawa niya. Siya si Vin, asawa ko. Saka pa lamang umatras ang mga tao. Kada taon, nakasasanayan na nilang magbigay ng alay sa kanilang nasasakupan para hindi ito gaanong matakam sa tao. Kapag kasi gutom sa karne ang kanyang mga kalahi, mapipilitan ang mga ito na pumunta sa bayan para mambiktima. Gumawa sila ng batas na bawal ito, lalo na't ayaw ni Aling Matilda na may makatuklas sa mga nilalang na katulad nila. Maski si Ara, hindi pa sinabi sa kanyang asawa na may lahing aswang sila. Ayaw niya itong ipaalam, kaya lumayo sila sa kanilang lugar. Natatakot siya na baka hindi siya matanggap ni Vin, pero ngayon mukhang wala na siyang mapagpipilian kung hindi ihanda ang sarili niya, lalo na't alam niyang anumang oras ay may makapagsasabi talaga ng kanyang lihim. Tumuloy kayo sa bahay, Ara. Pagpahingahin mo yung asawa mo. Babantayin ko si Vin. Mag-uusap tayo. Babantayin ko ang asawa ko. Nanininghal ka na naman. Gusto mo ba talagang mapahamak yung asawa mo? Alam mo kung anong meron sa mga kagaya natin. Hindi siya mapapahamak hanggat nasa tabi niya ako. Babantayan ko siya at hindi ko siya ipagkakatiwala sa mga kagaya niyo. Hindi ako katulad mo, Ma. Alam mo yan. Alam ko, hindi ka nga kagaya ko. Pero alam mo naman kung bakit hindi ba? Ano ba kasing kailangan mo? Matapos lang naming magpahinga, hindi na kami magtatagal pa dito. Aalis kagad kami. Itigil mo nga kahangalang yan! Walang may nagbabalak na masama sa asawa mo. Mag-uusap lang tayo! Nang magpumilit ang kanyang ina na kausapin siya para masigurado niya na magiging maayos ang pagtulog ni Vin, pinasamahan niya ito kay Tina na kagaya ni Vin, gulong-gulo sa mga nagiging pag-uusap nila. Bakit kailangan sa labas pa kayo mag-usap? Basta, bibilisan ko lang. Sige, maghihintay kami. Sumunod si Ara sa nagpatiuna niyang nanay. Sa bakuran sila nagtungo. Alam niyang mahalaga ang sasabihin nito dahil may mga bagay talagang kailangan silang pag-usapan na nararapat lang na manatiling pribado. Ano kailangan nating pag-usapan? Hindi na ninyo kailangang umalis dito. Mas ligtas kayo sa lugar na to. At ano naman ang ibig mong sabihin? Sinadya kong patayin ang anak ng amo mo para makauwi kayo sa bahay natin. Hindi ko kagustuhan na makita ni Vin ang ginawa ko. Pero sinigurado ko na hindi niya ako makikilala. Alam mo, Ma, hindi na kita mabasa. Ni hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan mo. Masyado nang mahirap isipin kung ano ba talaga ang punto mo. Ayokong pagdudahan ka na baka ako mismo ang itinuturing mo ng pagkain. Dahil hindi naman ako kauri ninyo. Walang yaka! Sabihin na natin walang hiya nga ako, Ma. Pero naging ganito lang naman ako dahil sa'yo. Hindi mo na inisip ang mararamdaman ko. Hindi mo na inalala kung magiging masaya ba ako. Kaya siguro mas pinili ni tatay ang magpakamatay. Mas pinili ni tatay na maging biktima siya ng mga magnanakaw kasi alam niya na darating ang panahon na siya naman ang bibiktimahin niyo. Tumahimik ka! Alam ni Arang sumusobra na nga talaga ang sinabi niya. Pero hindi niya inisip kung ano ba talaga ang kahinatnan ng ginawa niyang pagsagot-sagot sa kanyang ina. Dahil bumakas kaagad ang galit sa mata nito pagkatapos niyang magpakawala ng matinding galit. Kaagad siyang sinampal ng ina na tumulig sa kanyang buong pagkatao at naulit pa ito ng 3 beses
hanggang sa mamagana nga ang kanyang pisngi at wala na siyang maramdaman. Kung makapagsalita ka, parang hindi ako ang ina mo. Baka nakakalimutan mo, Ara, na kahit hindi ka nagbabago ng anyo ngayon, o kahit wala kang bertud, alam nating pareho na dugong aswang ang nananalaytay sa ugat mo. Hindi totoo yan! Huwag mo ikakahiya ang totoong lahi na pinagmulan natin. Huwag mong itatanggi ang lahat ng ito kung ayaw mong kasuklaman ka ng ating mga ninuno at isumpa ka. Mas kinasusuklaman ko kayo! Wala silang kaalam-alam na sa kalagitnaan ng pagtatalo nila, nagkataong lumabas ng bahay si Vin. Rinig na rinig nito ang lahat ng sinabi nila, maging si Tina. Hindi na nakapagsalita pa ang mga ito hanggang sa unang nakabawi na si Vin. Baka sa kanyang mukha ang pagkabigla nang dahan-dahang naging pagkasuklam at kalaunan naging mabigat din ang paghinga ng lalaki dahil sa matinding kinikimkim na galit. Mahal, totoo ba ang sinasabi ng mama mo? Oo nga, Ara. Totoo ba? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Plano ba talagang ilihim? Teka, anong ginagawa niyo dito? Sabihin mo ng totoo! Gulat na magkasabay na napalingon sina Ara at Aling Matilda sa kinaroroonan ni Vin, maging si Tina. Hindi makapaniwala at nakangangang nakatitig pa sa kanila. Nanginginig na umiling si Ara. Vin, Sabihin mo sa akin ng totoo. Ayoko ng sinungaling! kailangan mong maintindihan kung bakit kailangan kong gawin ito. Ang alin? Alam mo, kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Ikaw maraming beses kitang binigyan ng pagkakataon na magkwento sa akin tungkol sa pagkatao mo. Bakit hindi mo magawa? Pinoprotektahan mo ba ang nilalang na to? Sila ang pumatay kay Tana. Tama ba? Ngayon, ako ang hinahantay ng mga pulis! Ipiniliwanag ni Vin ang kanyang mga hinaing. Simulat sa pool na magkakilala sila, alam na ni Ara kung ano ang pagkatao ng lalaki. Ni hindi nagdalawang isip si Vin na sabihin noon kung bakit maaga siyang naulila. Yun ay dahil sa mga aswang ang pumatay sa kanyang mga magulang. Nakakadiri ka! Alam mo nang hindi ko ikinaila sa'yo ang malaking galit ko sa mga nilalang na kagaya nila! Alam mo yun! Magpapaliwanag ako. Kaya kita minahal eh. Kasi alam ko maiintindihan mo ko. Tanggap mo ko. Pero bakit hindi mo magawang sabihin sa akin ang totoo? Mahal na mahal kita, Vin. Natatakot ako na baka hindi mo ako matanggap. Naghinito ako. Talagang hindi kita matatanggap. Galit na galit ang nanay mo sa akin dahil masama akong tao. Alam mo bang naiintindihan ko na ngayon? Siya ang may kagagawa ng pagkamatay ni Tana. Mas masahol pa kayo sa hayop! Nagpalubasay sa kaiiyak si Ara. Halos hindi na siya makahinga sa kasisigaw. Kinailangan niyang umamot ng lakas sa kahit saang parte siya ng bahay makahawak para lang wag siyang matumba. Masakit na masakit sa kanyang loob ang nararanasan niya ngayong hirap at lungkot sa pagpapaintindi sa lalaking mahal niya kung ano talaga siya. Tinitigan siya ni Vin na puno ng pagkakadisgusto. Hindi ko kayang makisama sa'yo. Nasayang lang ang lahat ng pagbabago ko. Hindi mo ko iiwan, Vin. Hindi! Napalaw si Ara ng talikuran siya ng kanyang asawa. Nakasunod pa rito si Tina na wala ding magawa para aluin siya. Ni hindi na ito nag-abalang lingunin pa siya. Kaya gayon na lang ang tindi ng paghihinagpis niya.
Yung tindi ng pag-iyak niya at panlilisik ng mga mata ang inabot ni Aling Matilda. Kasalanan mo ang lahat ng ito! Kasalanan mo! Kung hindi mo ginulo ang buhay namin, hindi kami magkakaganito! Hindi ko kasalanan ang nangyayari sa buhay mo! Sa simula pa lang, sinabi ko na sa'yo kung ano ba talaga ang kahihinatnan ng pakikipagrelasyon mo sa lalaking yan! Hindi kanya kayang panagutan. Hindi totoo yan! Ikaw ang gumawa ng masakit na dahilan para hiwalayan ako ng asawa ko! Anong klase kang ina? Wala kang awa sa anak mo! Ikaw ang walang awa! Mas pipiliin mo pa talagang kalimutan ang lahing pinagmulan mo para sa dayong ni hindi ka kayang mahalin! Dahil sinira mo ang magandang pagtitinginan naming dalawa! Winasak mo ang buhay ko! Gusto ko kalimutan na dugo mong nananalaytay sa katawan ko! Yan ang nais kong ipaliwanag sa'yo noong paman! Pandidirihan niya ang mga kagaya natin! Nagwala si Ara at nakalimutang may ipinagbubuntis pala siya. Kaya naman, nang makita niyang malakas na umaagos kaagad ang dugo sa kanyang hita, halos masiraan siya ng bait sa kasisigaw. Ang ino ko! Anak! Anak, huwag mong iwan si Mama! Napaatras ang lahat ng gumawa ng eksena si Ara sa gitna ng bakuran. Nagpapadyak siya, saka dumaos-do sa lupa at nanginginig. Karamihan sa mga nakakita ay nakaramdam ng awa. Subalit walang sino man ang nagtangkang lumapit sa kanya sa takot na baka magwala nga ng tuluyan si Ara. Ni hindi man lang nila magawang pawiin ang galit sa puso ni Ara sa pamamagitan ng pananalita. Iwanan niyo kami! Bakit? Para hindi nila malaman kung gaano ka kasamang ina sa akin? Ha? Para hindi nila malaman na mas pinahalagaan mo kung anong para sa ikabubuti ng lahi mo at hindi ng anak mo! Ara, hindi mo dapat pinagsasabihin ang ganyan ang nanay mo. Hindi mo alam kung anong klaseng sakripisyo ang ginawa niya para mailigtas ka. Ligtas! Iniwanan ako ng asawa ko! Magiging ligtas ba ako rito? Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa kanya, malamang aswang ka na ngayon. Malamang nahihirapan ka pang lalo sa sitwasyon ninyo. Labis na naglagablab sa galit si Ara na kahit pa nagkalat ang dugo sa kanyang paanan, hindi niya na ito ininda. Sa halip, nagulat ang lahat nang hindi nila inaasahang makita ang sumunod na ginawa ni Ara. Halos sigupin niya ang sariling dugo dahil sa labis na panggigigil. Nagpibingin ako sa paulit-ulit niyong sinasabi na kung hindi dahil kay nanay, hindi ako magiging normal na tao. Nakakapagod na. Hindi ko na kayang isipin na ganito na lang ang kahantungan ng mga bagay na dapat sana'y kinalimutan ko na! Ayoko maging aswang! Pero kung hindi kayo magsasawang ipamukha sa akin ang kakulangan ko, gawin niyo na lang akong aswang! Sa isang iglap, sinugatan ni Ara ang kanyang sarili. Wala nang pakialam. Hinayaan niyang umagos at pumalandit ang sarili niyang dugo sa kung saan. Ang mga kalahi niyang aswang ay nagbago ng mga reaksyon. Nakita niya ang pagkatakam sa mga ito, ngunit dahil sa kanyang ginawang pagsugat sa sarili, hindi niya inaasahang manghihina siya kaagad. Nang umaktong lalapit na ang ilan sa mga kalahi nila, mabilis namang humarang si Aling Matilda. Kagaya ng mga kalahi nila, naging mabalasig na din ang mga mata nito. Walang lalapit sa anak ko! Magkakamatayan tayo! Hindi ako papayag na saktan niya siya! Hayaan mong patayin ako ng mga hampon mo, Matilda!
Ayoko na masilayan ang mundo kung iniwan lang din naman ako ng mahal ko. Tumigil ka! Sa tingin mo nakakatuwa yung ginagawa mo? Matilda, ilayo na natin si Ara. Hindi na siya ligtas dito. Tumango si Matilda at mabilis na binuhat ang kanyang anak. Hinayaan niyang pumatak ang dugo nito sa lupa. Pumikit si Aling Matilda sa kaumusal ng mga salita. Sumabay din sa pag-usal si Beth hanggang sa mapagtanto ng kalahi nila na hindi na sila makagalaw. Mula sa kung saan may naglagablab na apoy, hintakot at nagkagulo ang mga kalahi ni Ara at nagkanya-kanya ng pagtakbo. Sila ay natakot sa apoy dahil kaya silang masaktan at masugatan nito. Kung ang ibang aswang ay kayang mamatay sa bawang, asin at sa mga bagay upatalim na yari sa bagakay at tanso, sila naman ay mamamatay din sa apoy dahil ang lahi nila ay nagmula sa mangkukulam. Kaagad na tumakbo si Matilda palayo kasama si Beth. Huwag niyo na akong buhayin. Ayoko maging aswang. Ayoko! Ikaw ang magpapatuloy ng lipi namin! Hindi ka mamamatay! Inahit ng ubo si Ara at nagbakawa na ilabag siya sa lupa. Kung kamatayan lang ang magiging solusyon sa paghihirap niya, mas nanaisin na lamang niyang mamatay kaysa habang buhay na magdusa dahil sa pagkawala ni Vin. Maawa ka sa akin. Hindi ko na kayang pabuhay nang wala siya. Pakiusap. Gusto ko nang mamatay. Makakaya mo, anak! Kung talagang nagawa ka niyang iwan dahil sa panghuhusga, wala siyang karapatan sa pagmamahal mo! Sana naman maintindihan mo! Awang pinagmasdan sila ni Ara na halos mawala ng direksyon ang pagwawala. Hinayaan na lamang nila itong magluksa na muna. Alam naman nila na darating din ang araw. Maiintindihan din ito ang lahat. Sadyang mahirap lang tanggapin ang mga nangyari dahil labis silang mahihirapan. Iwanan mo muna kami, Beth. Kailangan ko lang gawin ang nararapat. Yumuko si Aling Matilda nang makita ang nagluluksang anak. Naawa man siya rito, ay kailangan niya pa ding patatagin ang loob nito. Hindi pwedeng hindi makalimutan ni Ara ang lalaki. Kaya naman, nang makita niyang kumalma ito, saka pa lamang niya pinahaba ang kanyang dila. Hinayaan niyang lumabas ito sa sugat ng kanyang anak na tila ba asong dahang-dahang ginamot ang mga malalalim nitong hiwa. Ilang sandali lang, nakita niya nang naghilom na ang mga ito. Dinaman niya ang tiyan ng kanyang anak. Napangiti siya nang maramdaman ang pintig ng puso ng anak nito, ang kanyang apo. Beth, iwanan na natin si Ara. Alam ko na ito ang gusto niyang mangyari. Hayaan na natin siya. Babantayan natin siya ng tahimik. Masusunod, Pinuno. Ipinapangako ko na magiging katuwang mo din ako sa pagbabantay sa ating pinakamamahal na susunod na Pinuno. Siya ang babangon sa lahi natin. Siya ang magtataguyod sa lahat ng nabigo tayong gawin. Maraming salamat sa iyong katapatan, Beth. Parang anak ko na din si Ara, Pinuno. Kaya hindi ko siya kayang pabayaan. Kung ganun, halika na. Kaagad silang umalis at hindi na hinintay pang magkamalay ang kanyang anak. Nang dumilat si Ara, napaiyak siya. Hindi siya ginawang aswang ng kanyang ina. Kahit sa totoo lang ay kaya nitong gawin iyon. Nang hihinang bumangon siya at dinama ang kanyang tiyan, mapait siyang napangiti nang mapagtantong buhay pa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya naman, kahit alam niyang mahirap, bumangon siya at mas piniling maglakad palayo sa lugar kung saan siya nabuhay
at namulat sa mga bagay-bagay. Patawarin mo ako, Ma. Alam kong ako ang nararapat na sumunod sa yapak mo bilang pinuno ng lahat ng aswang bungo. Pero hindi ko kayang maging halimaw. Hindi ko kayang maging aswang katulad ninyo. Ayokong maging ang anak ko ay kamuhian at husgahan. Dahil sa kanyang pinagmulang lahi ay mga aswang. Gusto ko siyang maging normal. Napadbad si Ara sa kalapit na baryo kung saan sila dating nakatira. Pinili niyang manirahan muna doon ng tahimik. Gusto niyang maging maayos ang kanyang pagbubuntis hanggang siya ay manganak. Mabuti na lang may nakilala siyang kaibigan at doon na rin siya nakitira. Pasensya na kung kailangan ko muna mang-abala rito, ha? Walang anuman, Ara. Nako, alam mo, may balita ako tungkol dun sa lalaking sinasabi mong nakabuntis sa'yo. Ano yun? Sa pagkakaalam ko, naging mas mailap na siya ngayon sa mga pulis. Paano? Hindi lang pagnanakaw ang ginagawa niya. Pumapatay na din siya ng mga aswang. Bakit niya ginagawa yun? Hindi ko alam eh. Nabalitaan ko na lang. Ayaw niyang nakakakita ng mga aswang. Kaya gayon na lang ang pandidiri niya sa mga ito. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan niyang kamuhian ang mga aswang na hindi naman talaga naghahasik ng lagim sa ating lugar. Mas nakatatakot pa nga siya at ang mga kapwa niya magnanakaw. Lahat na lang ng pinaghihirapan natin, kinukuha nila. Naikuyom ni Ara ang kanyang palad. Alam niyang may kasalanan ang ina niya sa mga bagay na ito. Pero hindi niya inaasahan sa ganitong bagay pala talaga sila hindi magkakasundo. Hindi naman lahat ng aswang ay masama, kagaya ng inaakala nito. Kung pilit lang na pinalalabas ni Vin ang galit niya sa mga aswang, ay sa kanyang sarili na lang sana, hindi na sa mga kalahi niya. Pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko siyang makausap. Hayaan mo. Hahanap ako ng paraan para magkausap kayo. Maraming salamat. Tumagal pa ng ilang buwan bago sila nakahanap ng paraan para makausap si Vin. Napag-alaman niyang nag-asawa na pala ito. Wala nang sasakit pa sa nalaman niyang si Tina pala ang pinakasalan ng lalaking kanyang minamahal. Ang masakla pa, kagaya niya ay buntis din at si Tina. Mukhang nakalimutan na ang katapatang ipinangako sa kanya. Nahirapan si Ara na kausapin ang lalaki dahil nagiging mas mailap ito nang malaman nito na nagbabalak siyang kausapin ang binata. Kapapanganak pa lang niya, nakiusap siya na sa kaibigan nitong tinitirhan niya na doon na lamang sila magkita. Tanghali na nang dumating si Vin. Sumikdo ang puso ni Ara nang makita ang tanging lalaking kanyang minahal. Vin, kumusta ka na? Hindi siya sinagot ni Vin pero tumingin ito sa sanggol na karga niya. May nababaka siyang tuwa sa mga mata nito na marahil dahil napagtanto nito. Anak pala nila ang karga niya. Ngunit kaagad itong naglaho, napalitan ng pagkasuklam at pandidiri na rin. Nanganak ka na pala. Hindi ka ba natutuwa? Siya ang anak natin. Paano ako matutuwa kung alam kong halimaw ang anak natin? Lalaki siyang kagaya mo. Hindi ko siya dapat kinikilalang anak. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Sa labis na gulat ni Ara, naglabas si Vin ng itak. Umatras siya at hindi na nagtangkapang lumapit. Labis siyang nasindak sa ginawa ng lalaki. Hindi niya inaasahang gagawa ng ganung klaseng kilo si Vin na ikasisira ng tuluyan ng buhay nila. Ang mga aswang na katulad nyo, nararapat lang na mamatay! Vin! Anak mo ang batang to! Walang karapatang mabuhay ang mga kagaya ninyo! Pumalaw si Ara nang makita niyang iyahampas na ni Vin ang itak sa ulo ng kanyang anak.
Ngunit humarang ang isang nilalang. Kaya bilis nitong tinamaan sa dibdib na ikinabagsak nito. Ilang sandali pa nagbago ang itsura nito. Bumalik sa dating anyo. Si Beth. Auntie! Nakapatay na ako. Nakapatay na ako. Isusunod na kita! Huwag! Pakiusap! Ang sanggol na ito ang uulahin ko! Bago pa man muling maihataw ni Vin ang itang, dumating naman si Aling Matilda. Nangangalit sa galit na kinalmot nito si Vin, dahilan kung bakit ito napasigaw sa sakit. Sunod-sunod iyon, kaya napuno ng sugat, uka at hiwa ang mukha ni Vin. Wala namang magawa si Ara, kundi hayaan ang kanyang ina. Nabigyan ng leksyon si Vin. Tama ito sa sinabi na si Vin ay hindi kumikilala ng mga taong may ibang lahi. Kaya naman, hindi na nakialam pa si Ara sa parusa ni Aling Matilda para sa kanyang anak. Kahit nasasaktan siya sa bawat palahaw nito, kasuklam-suklam din ang ginawa ng kanyang dating asawa. Ang pagtangkaang kitilin ang buhay ng sanggol na siyang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Mga limaw kayo! Hindi kayo dapat mabuhay sa mundo! Wala kayong karapatang manatili kasama namin! Mali ang ginawa mo! Hindi mo inisip na ang sanggol na sinasaktan mo ay walang kamuwang-muwang at hindi pa marunong lumaban sa'yo! Mas masahol ka pa sa amin! Nabubuhay kami ng tahimik at matiwasay. Pero kayong mga tao ang hindi makontento sa lahat ng natatanggap niyo! Mas gusto niyo pang sakupin pati na ang kalayaang tinatamasa namin! Patawad, Vin. Ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon na kahit umantong pa ako sa pagtalikod sa sarili kong lahi, ginawa ko. Maintindihan lang ang ginagawa mo. Pero hindi. Iba talaga ang paniniwala mo sa mga aswang na katulad ng lahi ko. Kaya wala na akong magagawa. Kung talagang ang balak mo'y patayin kami, nararapat lang na bigyan ka din ng leksyon ng aking ina. Bibigyan kita ng sariling hatol, anak. Ano ang gusto mong mangyari sa lalaking ito? Sa lalaking muntik mo ng alayan ng buhay mo. Pero hindi naman pala kayang sumama sa'yo. Hanggang sa kamatayan! Tumungay si Ara sa kanyang ina. Tiningnan ang mabalasik nitong mga mata. Sa totoo lang, labis ang pagmamahal sa kanya. Tama nga ito. Si Aling Matilda ang natatanging kakampi niya. Aswang nakakampi sa aswang at ang kalaban nila ay ang mapanghusgang mga tao na kagaya ni Vin. Masakit man para sa akin, pero kailangan kong tiisin, ina. Kaya gawaran mo ng kasuklam-suklam na parusa sa Vin. Parusang kamatayan! Noon din ay pinarusahan ni Aling Matilda si Vin. Hinugot niya ang tumitibok-tibok nitong puso at nilantakan. Ni hindi man lang natakot si Vin sa kanyang sinapit. Bagkus ay nakangisi pa siyang hinarap ang kanyang kamatayan. Palatandaan na kinasusuklaman niya talaga ang lahat ng aswang. Kasama na ang babaeng kanyang minamahal. Humagulhol si Ara, ngunit lumapit sa kanya si Aling Matilda at niyakap siya ng mahigpit. Tahan na, anak. Narito si Mama. Ang natatangi mong kakampi sa mundong ito. Kung tatalikuran ka ng lahat, asahan mong mananatili ako sa tabi mo. Ganyan ako kahandang mamatay at pumatay para sa iyo, anak. Manatili ka lang ligtas. At ang aking apo na siyang magtataguyod ng ating lahi. Maraming salamat, Ma. Asahan mo, kahit kailan, hindi ko kayo tatalikuran.